Alright, dito tayo man sa Davao City Hall, San Pedro Square. Daming tao. Ngayon ayan ha, Sunday sa November 30. So ibig sabihin may ganap daw na parang pa-konserto. Hindi naman siguro kilala, no? Ibig sabihin hindi naman siguro national artist. Kaya nang tumutugtog na Kilometro by Sarah Geronimo, pero hindi naman siguro si Sarah Geronimo. So ganyan kadami ang tao. Siyempre every Sunday simbahan malapit lang dito, no, yung San Pedro Cathedral Metropolitan Church namin sa Davao City. Tapos ito City Hall Park, Osmeña Park, Rizal Park, Quezon Park. So Bonifacio Park, sa apat yung park dito malapit. Kaya ganito kadami yung tao sa lugar every Sunday. Rest day, family day, church day. So yun lang ha, sa mga nagtatanong dyan, anong kumusta sa Davao City ngayon, lalo na sa City Hall, anong ganap, anong event, no? Latest update vlog. So ito yun, daming tao. November 30 pa lang to ha, hindi pa to pumasok sa December. So what more bukas, December 1 hanggang sa matapos ang taon, December 30. Diba, daming tao, no? San Pedro Street. Meron pa konserto dito, no? Sino kaya to? Tingnan natin, baka yung artist kilala, yung performer. Ito yung City Hall tayo ha, sa may Quezon Park. Yun na, latest update tayo dito sa City Hall of Davao, San Pedro Square. Daming tao kasi mayroong nagpe-perform, and yan na, mayroong din Christmas tree. Mayor's Office. Yung isa namang gusali na puntahan natin konti ay Sangguniang Panglungsod. So pag sinabing Mayor's Office, Quezon Park. Pag sinabing Old City Engineering Office, Rizal Park. Dami tao, no? Ano to? Okay, ito yung ano, parang Davao's ano, representing proudly Davaoenyo effort. Yan, interim bus. Nice one. Galing. Ayun, ganito yung ano namin dito, atmosphere. Ito yung crowd namin dito ngayon, no? Sobrang daming tao. And siyempre mga taga Davao dyan ang makapanood nito, pag mamasyal kayo dito, no, sana ano tayo, be vigilant ha. Yung Davao culture natin, hindi lang disiplinado, hindi lang tayo malinis, hindi lang tayo nakakaisa para mapanatiling malinis ang syudad natin, kundi nakakaisa rin tayo para maging ligtas ang lugar natin, no? So be vigilant. So baka meron kayong makikitang mga kahinalang galaw ng mga tao, ng mga masasamang elemento, sambong agad sa kapulisan, Police Auxiliary, TF, o kung sino naman yung mga otoridad natin dito within the area. Yung ano natin, Dorian, at saka yung banda, waling-waling, wala pa siyang ano, no, hindi pa gumana yung fountain.
naman sa mga, yun na nga, meron tayong matawag dyan, exhibit ng bus natin, interim bus. And ito namang Christmas tree fronting mayor's office. And yung ano, yung kalabaw na sinasakyan ng mga bata, pinapatungan. Asa na yun? Ayan o. So maliban dyan sa dalawa na yan na makikita natin dito sa City Hall of Davao, San Pedro Square, kapag tayo namamasyal, meron din tayo ibang makikita rito. Ano yun o? Bus, interim bus, Christmas tree, kalabaw na pwedeng sumakay ang mga bata. Ito, Christmas gift. Mga-apat. Tapos syempre, meron din ganito parang pa-welcome arc. Na syempre, may nakalagay yan na greetings. Tingnan natin, ano nakasulat. So ganyan lang ano namin dito, no? Ganun lang kami kasimple dito sa Davao City. Ayan, nakalagay Pasko Fiesta 2025. Nice one. Tapos maliban naman dyan ay meron tayong mga antaw dito, bangkita, mga natitinda ng mga pang Pasko. Siyempre Pasko Fiesta na. Tapos ganda, no? Yung vibe ayos ah. May pa-lantern. Sa totoo lang, tagal ko na rin hindi nakita ng mga parol na star ganyan. Di ba? Ayos, no? So mula rito yung mga kutsinta, palamig, dito naman suman, lumpia, palitaw, empanada, ito tsokolate. Dito naman, puto bongbong. Bongbong, ano ba yan? Puto bongbong? Puto bongbong. Ayan, mga kakanin, no? Mga, ano natin, mga Filipino delicacy. Mga Filipino na mga pagkain. Puto bongbong ulit. Ito na, no? Tapos na tayo dito sa ano natin, latest update, Davao City Hall, San Pedro Square, Quezon Park, Rizal Park. Paano ang ganap dito? Pasko Fiesta. At syempre, puntahan pala natin yung ano, yung bulletin board na makita natin yung ano, yung calendar chart or calendar activities natin dito kung anong ganap for the coming days. Ito yung pinaka-humble ano namin, no, stage, di ba? Yan ang senyalis na ang mga Duterte, hindi talaga sila mga maluho na mga tao. Kita mo yung City Hall namin, no? Hanggat kaya pang gamitin, hanggat hindi pa siya delikado, hanggat functional pa siya, ginagamit pa rin namin. Hindi namin ginigibat, binabago. Hindi kagaya ng ibang mga cities all over the Philippines, no? Na kahit okay pa naman yung City Hall nila, ayun, umutang ng bilyones para lang makapagpagawa ng City Hall. Kasi bilyones, kasi mayroon silang kickback commission, no, di ba? Pira-pira lang yan. Kasi takot sila na baka next year or next election dito sila mananalo, at least kapag nakaw na sila, puno na yung bulsa, di ba? Pero dito sa Davao City, kita niya naman yung pasilidad namin dito. Ano siya, hindi siya mga bago, no? Hindi siya yung talagang may mga bagong gawa gaya nung City Engineering Office na gawa sa kahoy na talagang nakapunta ako, nakakit ako dyan dati 2007, 2008, tagal na nun. Kapag ka ako'y aakit, parang yumayanig, o tsaka parang nahuhulog ka sa ilalim kasi nga gawa sa kahoy lang, plywood yung mga sahig kasi luma nga siya. Alala yung mga HA natin back in the 90s sa eskwelahan, meron tayong HA or Home Economics. So parang ganun yung ano, yung sit up nung aming City Engineering Office dati, gawa sa kahoy lang. So siguro di na talaga kinaya ng mga anay naghahawak kamay para hindi magbigay yung ano, hindi bibigay yung gusali. Kaya ayun, giniba na talaga siya at yun, nilipat na yung bagong gusali nila. Yan ang napakaganda. Deserve din naman kasi napakatibay, napakagaling, napaka-astig ng ating mga engineers sa Davao City. O, bakit sila mga galing na engineero? Kasi nga, kita nyo naman pasilidad namin sa Davao City. Daan, kalsada, tulay, lahat, no? Pulido, pagkagawa, walang kurakot. So ito yung stage namin, humble stage ng Davao City.
Dami nang naganap dyan, no? Dyan lang ginaganap ang mga tanumpati ng mga Duterte mula kay Tatay Digong, kay Bibi Sara Duterte, kay Kong Pulong Duterte, hanggang kay Mayor Basi Duterte. And dito naman, may bago tayo, si Acting Vice Mayor Rigo Duterte. Ito yun, ha? So, tinanan natin yung pinaka-last portion ng calendar activities. So, Koro sa Pasko, November 21, December 1 to 25. Perya sa Pasko Fiesta. O ano, so wala pang Perya Pasko, wala pang Perya Pasko Fiesta, or wala pang Perya Fiesta sa Pasko. Diyan dapat ilagay, baka bukas pa yan, December 1. I-install yan bukas dyan para sa mga bata, no, free rides. Yan nga lang pipila, pero at least libre, di ba? Yan naman talaga libre, so pipilahan talaga dapat yan kasi marami yung mag-aabil. Rizal Park, open grounds. Banda Dasig, Koro sa Pasko, Pasko sa Barangay Hall, Pasko Fiesta Food Market and Bazaar. Danag, Davao sa pag-abli sa Pasko. November 27. Okay, ito yung opening ni Mayor Basti Duterte dito sa City Hall grounds, no. Tsaka yung mga pabanda natin, mga banda, yung mga bulaklak ba, mga petals, ano ba tawag diyan? Basta yung mga bulaklak natin sa waling-waling sa kalsada, sa mga highway, binuksan, nilight up. Panaygon sa City Hall. Siyam kaadlawon kasadya sa Pasko ug kalingawan sa distrito. Panaygon sa City Hall, slay the stage. Okay. Misa, Pasko Fiesta. So maraming ganap, no? Hanggang sa matapos ang natin, December itong taon. So yan siguro, thank you for watching. Pasyala kayo dito, punta na kayo, lalo na bukas, dyan, December 1. Mayroong magbubukas dyan, mag-opening ang Perya Fiesta sa Pasko. No? Para yan sa mga kabataan, mga bata, maliliit. Pwede rin mga matatanda, applicable, available, or pwede siya sa lahat ng edad. Mga young and young at hearts.